Sa ikatlong araw ng digmaan sa Middle East, mas uminit pa ang palitan ng mga airstrike ng US-Israel laban sa Iran. Nakisawsaw na rin sa kaguluhan ang grupong Hezbollah ng Lebanon na nagpakawala ng mga drones at rocket sa Israel. Agad na rumesbak ang Jewish state laban sa galamay ng Islamic Republic na nagpupugad sa Lebanon sa Hilaga. Sa bansang Kuwait, isang fighter jet ang bumagsak pero ligtas na nakaparachute ang piloto. Di pa tiyak ang sanhi ng crash. Nanataon naman kasabay ng drone strike sa US Embassy. Nagpaalala din si US President Donald Trump na posibleng dadami pa ang bilang ng mga nasasawing US forces habang umiigting ang digmaan laban sa Iran. At ating alamin paano natunto ng US at Israel ang pinagkukutaan na Ayatollah Ali Khamenei bago siya nasapol at nasawi ng Israeli airstrike. Matapos mapatay si Khamenei, gumalaw ang galamay ng Iran sa Lebanon at inatake ang Israel. Hinimok ng Israeli Defense Forces na lumikas ang mga residente ng 52 mga pamayanan sa Southern Lebanon upang makaiwas na madamay. Binomba ng Israel ang mga lugar sa timog ng Lebanon at maging ang kapital na Beirut na umano'y pugad ng Shiite militia. Kasabay nito, muling pinaigting ng US Central Command ang operasyon laban sa natitirang kapabilidad ng Iran. Tumadami pa ang nababahala sa pagliyab ng kaguluhan sa gitnang silangan. Umapila maging si Pope Leo XIV para sa kapayapaan at tigil putukan. Pero tila malayo ang posibilidad na matutupad ito. Inanunsyo ni US President Donald Trump na 48 mga Islamic Republic leaders at military officials ang napaslang sa mapangahas na Operation Epic Fury laban sa Iran. Ngunit inamin din ni Trump na 3 mga sundalong kano ang nasasawi. Nagbabala din si Trump na posible pa itong madagdagan sa pagpapatuloy ng sagupaan kontra sa Iran. Indikasyon na di pa natatapos ang krisis kahit pa napatay na si Ayatollah Ali Khamenei. Lumawak pa ang mga bansa na nadamay sa paghuramentado ng Iran matapos madurog ang pamunuan ng Islamic Republic. Maging ang malayong bansa ng Cyprus ay dinamay din at hinagisan ng mga drone. Wala namang naiulat na nasaktan sa posibleng target na military outpost ng United Kingdom sa naturang isla sa Mediterranean Sea. 2 araw mula nang simula ng US at Israel ang pag-atake sa Iran, unti-unting lumilinaw ang matagumpay na operasyon at nakuha ng nagkakaalyadong mga bansa ang taong naging tinik at panganib sa US at Israel sa loob ng halos 40 taon. Paano tila naisahan ng US at Israel ang Iran sa pagsasagawa ng paglikida sa buong liderato ng Islamic Republic? Marami ang nagtatanong, bakit tila di nakaporma ang Iran nang sumalakay ang kanyang mga kaaway at pinaslang ang mga lider ng Islamic Republic? At bakit animoy binigo ng Chinese-made air defense equipment ang Iran nang malusutan ito ng mga eroplano ng US at Israel? Nagsimulang balangkasin ng US at Israel ang muling paglusob sa Iran nang bisitahin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu si President Trump sa resort nito sa Mar-a-Lago, Florida, 1 linggo pagkatapos nung nakaraang Pasko. Ayon sa report ng CNN, hindi basta-basta ang naging meeting nila Netanyahu at Trump. Dito, isinambong ng Israeli leader sa kanyang US counterpart ang umano'y muling pagpapalakas ng Iran ng kanyang nuclear capability. Tila din na natuto ang Iran nang bombahin ng US at Israel ang mga nuclear sites nito sa kabundukan ng Fordow at Isfahan noong nakaraang Hunyo. Kaya napagkasunduan ni Trump at Netanyahu na tuluyan ng tuldukan ang mapangahas at mapanganib na ambisyong iyon ng Islamic Iran. Napagkasunduan ng dalawang leader na upang di na matuloy ang ganung balak ng Iran, kailangang burahin sa mundo si Khamenei. Ilang buwang minamanmanan ng US Central Intelligence Agency ang mga galaw ni dating Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei bago isagawa ang airstrike na pumaslang sa pinuno ng Islamic Republic at ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan.
Sa isang pagkakamali ng mga Iranian regime officials, nakakita ng tiyempo ang US at Israel upang upakan ang kanilang mortal na kaaway. Di pa malinaw kung bakit nagpagkasunduan ni Khamenei at ng kanyang mga opisyal na magpupulong silang lahat sa iisang compound noong February 28. Sa tulong ng posibleng mga mole o espiya ng CIA at Mossad sa mismong inner circle ni Khamenei, masugid na sinubaybayan ang mga galaw ng dating pinuno ng Iran. Mula sa kanyang pagkain, pagtulog at sa mismong mga kinakausap, ganun na lamang ang metikulosong pagmamanman sa dating Iranian leader. Nakahanap ng butas ang Allied Forces nang matunugan ang itinakda ng meeting ng mga senior Iranian officials sa tinatawag na leadership compound, ang tahanan at opisina ni Khamenei sa pusod ng Iran. Batay sa mga satellite photos, matatagpuan ang compound na ito kalapit ng isang university, isang museum at mga pampublikong gusali na malayo bilang military target sa kabiserang syudad ng Tehran. Sa loob ng compound ay tumpok na mga gusali kung saan naroon ang opisina ni Khamenei, ang Presidential Office at ang National Security Agencies. Ayon sa Intel, bihirang umaalis o lumalabas sa compound na ito si Khamenei. Pero nakahanap ng pambihirang pagkakataon ang US at Israel nang matunugan ang meeting ng Islamic Republic officials noong February 28. Di na ito pinalagpas pa ng Israel at Amerika. Kasabay ng pagtirik ng negosasyon sa pagitan ng Iran at US sa Geneva, agad naghanda ang IDF. Kapansin-pansin na sa mga naunang komprontasyon laban sa Iran, kadalasan sa malalalim na gabi o kaya ay sa madaling araw, isinasagawa ng Israel ang kanyang paglusob. Sa pagkakataong ito, di na kailangang hintayin na dumilim. Matapos baguhin ang kanilang panggabi o pangmadaling araw na operational plans, naghanda na ang mga IDF pilots para sa mahigit 2,000 kilometers na biyahe patungo sa target. Agad lumipad ang 30 mga fighter jets ng Israel sa ilalim ng umaga upang simulan ang Operation Genesis. Alas 6 ng umaga sa Israel, dumating sa Tehran ang mga eroplano at sinimulang bayuhin ng mga bomba ang buong leadership compound. 3 mga lugar sa leadership compound ang nasapul ng 7 mga bomba na inihulog ng IDF jets. Nadamay din ang mga karatig na gusali, pati na ang bahay ni dating Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, mas sumidhi pa ang paghurmentado ng Iran. Dinamay ng mga drones nito ang mga bansa sa Middle East na di kasali sa labanan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 11 mga bansa ang tinamaan o kaya ay nabagsakan ng mga drones at missiles na ipinukol ng Iran sa Israel at sa mga base militar ng US sa rehiyon. At wala pa rin linaw kung kailan matatapos ang labanan.